Maganda yun. Ang bida to si Millie Bobby Brown. At saka si Chris Pratt. Sabi na lahat ng ginagawa natin, dapat, isinasa puso natin. Kasi meron dyan na iiwang particle, sabi niya doon sa kanya. Mawala man lang daw lahat ng bagay, pero yung particles nandun pa rin sa puso natin. Kanya, may ginawa yung Thanksgiving nakaraan. Ang saya, di ba? Andun sa isipan mo, naiwan sa'yo yung particles. Baga, sabi niya doon sa kanya. Yung pinaka-lesson doon sa palabas. Kasi baka sabihin ko yung nangyari. Panonoorin niyo, mag-spoiler ako. Kaya, sasabihin ko kung ano yung particles na naiwan sa kanya. Kasi may na? Hindi, wag na. Baka may spoil natin. Anyway, nais kong i-share sa inyo. Alam ko noon, wala tayo dito sa PB. Sino dito talaga na matagal na sa PB, yung pinakamatagal? Si Nanay, si Sir Margie. Si Sister Tess, siguro matagal na siguro 10 taon. Ako, 10 years na rin eh. Kami, 10 years na rin. Si Brother JR. No, naman wala naman tayo sa PB. Tama. Welcome natin si Brother Jeremy. No, na-baptize siya nung linggo. Pag na-baptize ka, yun. Di ba dati wala naman tayo dito? Di ba kayo nagtataka? Pero may time sa buhay natin na naghahanap tayo ng truth. Kahit nung una ko nabuhay kami ng magkakapatid sa Catholic. No? Natutuwa kami every tradition na magaganap. Yung sa salubong ba yun? Di ba may salubong? 4 a.m. pa lang, gising ka na kasi gusto mong sumama dun. Yung ginagalan yung Pero, sa isang banda, meron sa pagkatao mo na parang naghahanap ka ng katotohanan. Totoo. Naging Catholic ako, syempre, mga magulang ko Catholic. Nabautismuhan ako, hindi ko alam kung kailan ako nabautismuhan. Gayun din sa ibang religion, di ba? Dahil yung mga magulang nila, bawa sa INC na rin yung mga anak. Muslim yung magulang, Muslim na rin yung mga anak. Pero sa isang banda, kapag ikaw ay anak ng Diyos, naghahanap ka ng katotohanan. Totoo. Naghahanap ka ng katotohanan na bakit may tradition na ganyan, bakit natin ginagawa to. Makikita mo, alive ka na. Naghahanap ka na. Ganyan din yung nangyari sa akin. Sabi ko kasi, sabi ng mga magulang ko, gumawa ka ng mabuti at ikaw ay mapupunta saan? Sa langit. Hindi naman tayo nakakagawa ng mabuti. Ang sabi ng Bible sa Romans 10:10, di ba? Sabi, as is written, nasusulat daw, there is none righteous. No, not one. Kaya may mga pag napapanood kayo, nagsasabi sila na, ay gumawa ka ng mabuti para ikaw mapunta sa langit. Wala nga daw sabi ng Bible. So, conflict yun. Walang gumagawa ng mabuti. So, mali na kagad yung pananampalataya nila. Na sinasabihan ka na gumawa ka ng gumawa ka ng mabuti para mapunta ka sa langit. Wala nga akong mga kapatid eh. Sabi ng Biblia. That time pa lang, nagtataka na ako, ano ba yung katotohanan? Ano ba yung paraan para masave ako? Siguro siyempre, wala namang tao siguro gustong hindi ba siya masave. Meron ba dito tao gustong mapunta sa impyerno? Itaasan pa. Di ba wala naman? Pag tinanong, kahit siguro yung pinakamasamang tao ko eh. Pagkausap mo ng seryoso yan, kung maaari lang, sige. Kung maaari lang. Pwede ba ako sa langit kahit masama ako? Di ba may mga ganung tao? Wala naman siguro sasagot na gusto niya sa impyerno. Minsan may maririnig kang tao yan, pero deep inside, gusto niya pa sa langit. Diba? Ano yung dapat natin gawin para tayo mapunta sa langit? Yun yung katotohanan ng hinahanap ko. At that time, yung unang atin ko dito, sakto si Pastor Romel ang nagpapaliwanag about salvation. Doon ko naintindihan na ang salvation pala ay dalawa. Hindi lahat ng nababasa sa Biblia ay patungkol sa temporal salvation. Ibig sabihin ng temporal, halimbawa, bawal magnakaw. Di ba? Mortal sin ba yun? Di ba sa Katoliko? Bawal magnakaw. Pag nagnakaw ka, hindi ka na mapupunta sa langit. Ganun sa iba eh.
Sino ba dito hindi nakaranas pagnakaw? Pag nagnakaw, 20 anak ang maraming. Di ba lahat tayo parang nakaranas pagnakaw? Mangupit, magulang, batang patay. Pagkain man yan. Di ba? Uy, consider, magnanakaw yun. So paano yan? Hindi na ako mapupunta sa langit. So ano pa talaga? That time, nalaman ko as salvation pala dalawa. Kapag ikaw ay nagnakaw, makukulong ka. Kaya sinasabi ng Bible, bawal magnakaw para maligtas ka, hindi ka makulong. Diba? That is temporal salvation, mga kapatid. Ngayon, sabi ni Pastor, dalawa, ano yung isa? Yung eternal salvation. Teka, pag nagbasa ka pala ng Bible, hindi pa tungkol lahat yun sa temporal. No? May eternal salvation. Ano yung eternal salvation? Ito yung kaligtasan natin. Punta saan? Sa langit ng mga kapatid. Ito yung ano sa akin, tawag doon, yung nakinig ako noon, para ako nabunutan ng tinig, mga kapatid. Na-encourage ako na, talaga? Kasi topic ni Pastor nun, about salvation eh. Parang guminawa yung pakiramdam ko. Kasi alam ko sa sarili ko, makasalanan ako eh, nang alam ko sa sarili ko eh. Gumagawa ako ng hindi mabuti. No, sabi nga ng Biblia, kapag nalaman mo na yung katotohanan, ano? Sa John 8:32, sabi dito, and you shall know the truth. Ano daw? And the truth will set you free. Totoo yan mga kapatid. Kapag nalaman mo yung katotohanan, para ka mapapalaya sa bulungan. Kaya pansinin nyo yung iba, lahat ginagawa nila. Kasi ang pagkakaalam nila, gumawa ng mabuti. Lumuluhod, gumagawa ng tradition, ano pa? Tuwing, mahal na araw, malapit na yun, di ba? Posisyon, ginagaling yung sarili. Di ba? Sinasaktan yung sarili kasi akala nila, ayun yung makakapagligtas sa kanila. Pero kapag nalaman nila yung katotohanan, para silang makakawala sa kulungan. Nakawala na ba tayo sa kulungan, mga kapatid? Amen. Kung kasi yung number one nakapag-stress sa atin, paano ako mapupunta sa langit? Nalaman natin yung katotohanan. Ano yung katotohanan na yun, mga kapatid? Ito yung topic ni Pastor noon. Ewan ko, lagi topic ni Pastor about 5 phases of salvation. 5 yugto ng kaligtasan. Sabihin ng yugto, yung package, may pinagdaanan yan. Halimbawa tayo, bilang naging package ng isang tao, ano yung yugto natin ng buhay? Pinanganak tayo. Yung yugto ng ating kabataan, galaanin natin. No? Yung yugto ng ating pag-aaral, pagdadalaga, pagbinata, pagtanda, at lastly yung ating kamatayan. Yan yung mga ating yugto ng ating pagdadaanan. Sa kaligtasan, na sinasabi ko, 5 phases of salvation, yung salvation na nangyari, may yugto yan, may phases, no? Ito yung unang yugto, ito yung pangyayari, mga kapatid. Ito ang tinatawag na eternal phase of salvation. Ito, wala tayong participation. Pag sinabing eternal phase, nangyari ito before the foundation of the world. Nangyari ito, wala pa tayo, as in zero. Nangyari ito, eternal nga eh. Wala pa lahat, no? Wala pang sanlibutan. Nangyari na yung kaligtasan, mga kapatid. Ephesians 1:4, ito yung God's plan, mga kapatid. According as He chooses us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him. Mga kapatid, nakita nyo, pinili daw tayo ng Diyos before the foundation of the world. At yung sinasabi ko, anong klaseng meron pagmamahal ng Diyos? Pinili tayo, imagine niyo to ito yung earth. No? Ito yung earth. Ito yung pundasyon ng earth. Kumbaga yung mga blueprint. Alam mo, sino dito nag-engineer? Engineer, wala. Ito yung earth, no? Ito yung foundation. Before this foundation, dito sa eternal. Pinili niya tayo, nagplano na ang Diyos, wala pa yung mundo. Minamahal niya na tayo, pinili niya na yung Kanya. Imagine that. Kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Si Brother Jeremy, may darating kang in the future. Ano ba yung mga darating sa'yo? Kaya mo bang mahalin? Hindi mo pa nakikita eh. Hindi mo ba kaya mahalin? Ang Diyos, minahal niya na tayo, wala pa. Hindi pa nag-i-start. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Amen? Amen.
Punta tayo sa Romans 8:20. Basahin natin ito mga kapatid. About eternal peace of salvation. Basta natin yung ating mga Bible app, libro, or memorize na. At learn. Romans 8:28 ang sinabi dito mga kapatid. And we know that all things work together for good to them that love God. To them who are the called according to His purpose. Sabi nito mga kapatid, yung mga tinawag ka, pinili ka according saan? Sa purpose ng Diyos, hindi purpose natin. 29. For whom He did foreknow. Imagine that. Ano ibig sabihin ng foreknow? Kaalaman. Unang kaalaman. Walang tao may unang kaalaman, mga kapatid. Yung gusto abutin ng mga scientists. Yung kaalaman ng Diyos ng una. Sabi dito, foreknow. Ibig sabihin ng foreknow, nalalaman niya na yung kaalaman, wala pa, hindi pa dumarating. Kaya nga yung mga scientists gusto mag-invento ng time machine. Ano pa gustong abutin ng mga scientists? Gustong abutin yung buwan. Samantalang, sabi nila, may nakakatingin sa buwan. 50 years na nakalipas, hindi pa nasundan. Kung kailan high-tech technology, gusto silang abutin. No? Yung kaalaman ng sinauna. He also did predestinated to be. Sabihin, nakatinadhana na daw yung kaalaman ng Diyos noong una. Predestinated to be conformed the image of His Son that might be the firstborn among many brethren. Ito natin, 30. Moreover, who did predestinated, yung mga tinalaga daw, itinadhana, then He also called, ay siyang tatawagin. At yung mga tinawag, ay then also justified. Imagine that, mga kapatid. Yung kanyang mga tinawag ay maja-justified. Ano ba ibig sabihin ng justified? Ganito, justified sa Tagalog. Ano sa Tagalog ng justified? Example na lang. Halimbawa, nagkasala ka. Halimbawa, pumatay ka. Anong case ng murder? 10 years, no? After 20 years, laya ka na, justified ka na. Pinagdusahan mo yung kasalanan mo. Kaya pag lumaya yan, halimbawa yung nakapatay, pag lumaya yan, huwag mong tawagin mo kasalanan. Justified na siya. Pinagdusahan niya na. Ito, then also justified. Yung mga tinawag daw, justified na. Wala nang kasalanan, no? And who He justified, then also glorified. Yung mga tinawag na justified at in the end, glorified. Yun nga mahirap, minsan, justified ka na. Binabalik pa yung kasalanan mo. Sa tao yun, mga kapatid. Punta naman tayo sa 1 Peter 1:2. Ito yung tinatawag na foreknowledge. Pag sabihin ng fore na naman, knowledge, kaalaman, sinaunang kaalaman, no? Kanina foreknow, yung nalalaman pala. No? Ngayon, knowledge, yung talino, sinaunang talino. Ang sabi dito sa 1 Peter 1:2, elect according to the foreknowledge. Tayo daw ay pinili according sa foreknowledge of God, the Father, to the sanctification of the Spirit, unto obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Tayo daw ay pinili according sa Diyos at saan daw? Sa sprinkling of the blood of Jesus Christ. Unto you and grace be multiplied. Amen. Ganun tayo pinili ng Diyos according sa Kanya. Kaya sinasabi ng iba, pag nalaman nila about election, sabi dito, elect according to the foreknowledge of God the Father. Pag nalaman nila ito mga kapatid, sinasabi nila agad unfair. Unfair naman kayo? Kayo lang ba yung pinili? Diba? Sabi dito, kanina, yung mga tinawag, alam mo ba yung mga tinawag? Kilala mo ba para masabi mo unfair? So, meron din kami nakausap na ibang pastor. Yun pinunta ni Elder Romel ngayon. Okay sa kanila.
Yung nalaman nila yung about election, unang sinabi nila, sa demonyo daw. Kasi, para kayo mga demonyo, para kayo lang pinili, kayo lang yung maliligtas. Sa demonyo daw kami. Siyempre, harap-harapan yun. Siyempre, iinit yung ulo mo, pero hindi. Hindi tayo gano'n. Bilang Kristiyano, hindi tayo nakikipagdebate ng gano'n. Eh, sinabihan kami, sa demonyo yan. O sige, sabihin mo na sa demonyo. Meron naman din pastor na tumanggap, oo nga, no. Nasa Biblia, hindi naman lumalabas sa bibig namin eh. Binabasa lang namin. Sabi, oo nga, no, pinili kayo ng Diyos. May sa demonyo pa rin daw. Bakit? Ibig sabihin, halimbawa ako, pinili ako, sabi ng isang pastor ibig sabihin, pinili ako. Paglabas ko dyan mamaya, pang-rape na ako. Gagawa na ako ng masama. Sabi ko, anong klaseng utak meron yan? Anong klaseng utak meron ka? After binigyan ka ng biyaya, after binigyan ka ng regalo ng Diyos na ikay pinili, ang isusukli mo sa Kanya, kasamaan, paano nung nagbigay sa'yo? Halimbawa, si Sister Janice, binigyan si Sister Bilis ng regalo. Sis, ano sasabihin mo sa kanya? Thank you! Yung nakausap namin ang sinabi, I hate you. Diba? Parang ganun. Maling-mali yun. After mo makatanggap ng biyaya, sinukli mo sa Diyos. May problema ka rin. So anyway, nasasabi lang naman niya yun. Siguro. Hindi niya naman siguro talaga intention na gawin yun. Hindi natin alam. Punta naman tayo sa 2 Timothy 1:9. Ganyan din, sinabi rin dito, katulad ng sinabi natin kanina. What saved us and called us in an holy calling. No? Tinawag daw tayo at niligtas tayo, hindi dahil sa kagustuhan natin. Sabi dito, not according to our works. Tinawag tayo, niligtas tayo, hindi daw sa ating mga gawa. No? Not according to our works. Kanino daw? But according to His own purpose and grace. Kung bakit ikaw ay tinawag, kung bakit ka nakaupo dyan ngayon, kung bakit ka niligtas ng ating Diyos, hindi dahil sa kagustuhan mo. Sister Tess, kung bakit ka nagdan, hindi yan dahil sa kagustuhan mo. Kundi dahil tinawag ka according daw sa own purpose and grace ng Diyos. Okay? Which was given us in Christ Jesus. Ito daw ay binigay na. No? Before the world began. Bago pa man mabuo ang mundo. Ikaw ay tinawag na dahil para sa kanyang own purpose and grace. Amen? Yun na nga. Kaya, kapag may nag-share tayo, no? Hindi masamang mag-share. Mag-share tayo kapag nakita natin yung isang tao, naguguluhan siya about paano siya maliligtas. Share mo to, yung mga verse. Hindi naman ikaw ang mag-share eh. Ay, hindi naman ikaw mag-iimbento eh, no? Hindi ikaw mag-iimbento. Babasahin mo lang naman sa Bible yun. Bahala na ang Diyos mag-convert sa Kanya kung maintindihan niyo. Usually, pag binabanggit mo yung election verse, bahala na ang Diyos sa Kanya. Pag naintindihan nyo, isa yun sa sign na baka siya yung pinili. Okay? Next verse, 1 Peter 1:20. Kahit yung pagdating ng ating Panginoon, eternal peace yan. Nakatagda na yan, tinadhana na. Itinalaga na tayo'y tubusin. No? Sa pamamagitan ni Kristo. 1 Peter 1:20. Sa Tagalog, na tunay na itinalaga bago pa ang pagkatatag ng mundo. Amen? Ngunit, nahayag sa mga huling panahon, ito para sa iyo. So, yung mga nangyari na yan, lalo na yung kay Christ, na pagtubos sa ating mga kasalanan, nakatandaan natin. Itinalaga na yan, mga kapatid. Naintindihan ba natin yung eternal peace? Tayo'y pinili before the foundation of the world. Amen. Sino ba dito masayang pinili siya ng Diyos? Maging masaya ka, mga kapatid. Maging masaya ka. Mapalad ka na ikaw ay pinili. Pero, huwag ang lalaki ang ulo natin pag lumabas tayo sa labas. Ay, ako pinili ako ng Diyos. Kayo, hindi kayo pinili. Wala ha? Hindi tayo pwedeng mag-justify. Hindi tayo pwedeng mangusga kung sino pinili. Hindi mo natin alam yun, mga kapatid.
May mga pinili rin sa ibang religion. Yung mga nagmamahal sa Diyos, hindi lang mo sa TV. Maaaring sila'y pinili at nasa ibang religion sila, ang hindi lang nila nararanasan yung enjoyment na sila'y pinili. Kaya yung utak nila nakakulong pa rin. Kung ano pero hindi natin alam, hindi ka tayo pwede mumusga. Hindi natin alam kung sino yung pinili. Baka kakasabi natin na pinili tayo pa rin yung pinili. Yun ang mahirap doon. No? Kakasabi na tayo yung isa sa mga tupa. Okay, para pala tayong kambing. Okay? Next. Ito yung tinatawag na una, eternal phase. Pangalawa, legal phase of salvation. Legal phase is God's actual work, no? To satisfy His holy nature and perfect justice for the salvation of His elect. Ito ay gawa pa rin ng Diyos. Wala pa rin tayong participation, mga kapatid. Para daw masatisfy siya sa kanyang pinagagawa. Kaya, walang magsasabi na mas mabuting pa tayo sa Diyos. Bahala siya sa kanyang plano. Because their sin must be punished. No? Every sin must be punished. Ano ba yung kabayaran ng kasalanan mo? Death. No? Ang sabi, Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Sabi, no? Ito yung legal phase, mga kapatid, no? But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. He sent a substitute to die for our sins. Dapat tayo yung mamamatay. Tayo dapat yung mamamatay. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Anong ginawa ng Diyos? He sent a substitute para sa ating mga kasalanan. Na alam naman natin, yung kanyang pinadala, walang kasalanan. Okay? Yun nga, basahin ulit natin yung kanina na tunay na itinalaga sa 1 Peter 1:20 bago ang pagkatatag ng mundo. Ngunit nahayag sa huling mga panahon ito na yun, nangyari na. Dumating na yung ating Panginoon na magtutuos ng ating mga kasalanan. Sa John 3:16, ito, very familiar verse. Ginagamit ng Catholic, ginagamit ng INC, lahat ng share na ginagamit lahat ng ibang religion. For God so loved the world that gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Amen. Binigay daw ng Diyos ang kanyang His only Son. Para tubusin ang ating mga kasalanan. Pero sabi dito, for God so loved the world. Kaya nila ginagamit to kasi hindi nila naiintindihan yung world. Share ko lang din kasi makapang topic yung world. Sa Bible po, may 3 klase ng world. Ewan ko, may ibang mga klase. Ano po, 3. Yung una, ano yung words na nababasa natin sa Bible? Genesis 1:1, di ba? Sabi lang, sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Yung unang word pala sa Bible is earth. Yung mismong earth. Pangalawang word na mabasa natin sa Bible. Bigyan ko ng example sa Colossians 2:8. Basahin natin. Ito yung pangalawang word. We were less any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Ano ibig sabihin nun, mga kapatid? Yung sistema daw ng mundo. Ayun yung pangalawang word. No? Sistema ng mundo, gobyerno, patakaran, rules, ayan ang word. Pangatlong word, kaya na-misinterpret ng John 3:16, yung word na sinasabi dito, hindi yung sistema, hindi yung mundo. Kaya sinasabi nila, sabi nga dito, for God so loved the world, hindi mahal tayo lahat ng Diyos. Diba? May sinabi nga ang Diyos na hindi ko kilala eh. May hindi nga siya kilala eh. Diba? May mapupunta nga sa impyerno eh. So, maling word ito, mga kapatid. Ito yung pangatlong word. Ito
yung tinatawag na word of elect. No? Tayo yun mga kapatid. Sa John 6:37, ang sabi dito? All that Father giveth me, lahat daw ng binigay ng Ama sa Kanya, shall come to me, lalapit sa Kanya. Mga kapatid, lumalapit ba tayo kay Christ? Amen. Tayo to mga kapatid. Lahat ng binigay ng Ama ay lalapit sa Kanya. And him that cometh to me, I will in no wise cast out. No? Lahat daw na lalapit kay Christ, ang daw, hindi niya itatapon. Sorry po, inom lang po ako Hindi mapapalayas. No? Lahat daw ng binigay ng Ama sa Kanya ay lalapit sa Kanya at hindi mapapalayas. Amen? John 10:27-28. Basahin natin ito mga kapatid. Sabi nito, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. And I give unto them eternal life, and they shall never perish, neither shall any man pluck them out of my hand. Amen. Lahat daw ng binigay ng Diyos kay Kristo, ano daw sabi ni Kristo? Jesus Christ nagsabi nito And neither shall any man pluck them out of my hand. Yung binigay sa kanya ng Ama, kailanman daw walang makakatanggal sa kanya, mga kamay. Amen? Kaya sabi ko sa inyo, seal na tayo, mga kapatid. Basta si Jesus Christ ang nagsabi, walang makakatanggal, walang makakatanggal niya. Ngayon din sa pagsabi niya ng nasa Matthew 16:18, diba? Yung tinayo niya yung kanyang church. Sabi niya, kahit gate ng hell, walang makakapigil. Uusbong at uusbong yung church niya. Kaya tayo nandito ngayon, mga kapatid. Yung pakaya, yung binigay ng Ama sa kanyang kamay, wala akong makakabukas dyan. Hindi mo tayo makakaalis dyan sa kamay ni Christ. Amen. Mapalan tayo mga kapatid. Kaya yung mga nasa labas ng mga taong nasa labas ng kamay ni Kristo, nakakaawa man isipin, hindi naman natin alam kung sino yung mga yon. Kaya huwag na tayo sigurong malungkot. Kaya kung nakakaawa man isipin, wala. No? Tayo, sealed tayo mga kapatid. 2 Corinthians 5:21. Ito yung God's love. For He hath made Him to be sin for us. Ito na yun. Si Kristo daw ay ginawang makasalanan para sa atin. Na who knew no sin, na alam naman natin walang kasalanan si Christ. Ginawa siya makasalanan para sa atin, na alam naman natin yung tao walang kasalanan. Anong tawag doon mga kapatid? Sacrifice. Minsan nangyayari yun sa tao di ba? Yung taong kaibigan mo walang kasalanan, minsan ikaw na yung umaako. That is the sign of love. Minsan pinagalitan yung kapatid mo, pinatayo. Kita mo napapagod, hindi ako po yun. Ako po yung may kasalanan. Sign of love yun mga kapatid. Pero yun, ginawang makasalanan si Kristo, na alam naman natin walang kasalanan, anong klaseng pagmamahal meron si Christ sa atin? Unconditional yun mga kapatid. That we might be made the righteousness of God in Him. Para daw tayo maging matuwid sa pamamagitan ni Kristo. Tayo'y naging karapat-dapat sa pamamagitan ni Kristo. Pagdating natin sa eternal heaven, pag tayo yung mga sa Diyos, napakalinis na natin. Wala tayong kasalanan. Yung kasalanan natin, nilinis na. Pero mo, makasalanan tayo sa lupa. Pagdating natin doon, napakaputi siguro natin. Nagniningning siguro tayo. No? Grabe ang ginawang pagligtas sa atin ng Panginoon. Yun yung legal base of salvation. Yung eternal base, ang sinong may gawa, ang pumili, ang Diyos. Yung legal base, kay Christ. Si Jesus. Yung pangatlo, ano yung pangatlo? Ito yung tinatawag na vital base of salvation. Ano yung vital base of salvation? The vital base is God's actual application, totoo, of this benefit to us personally and individually. Yung Diyos kumikilos sa atin. Ayun yung vital base.
Kasi itong katawan na ito makasalanan. Kasi kung tutusin, kung walang kumikilos sa akin, kung walang kumikilos sa inyo, malamang tayo'y natutulog. Malamang tayo'y nanonood ng novela, television. Di ba? Malamang tayo'y nasa mall. Pero kumikilos sa atin yung Diyos eh. Ito na yan, yung vital phase of salvation. Wala ka pa rin participation. Okay? Ano to? It's God actual application to you. Kasi yung katawan mo makasalanan. He regenerate us into a new life by His Spirit. Holy Spirit ang kumikilos sa atin. Mga kapatid. Ito yung tinatawag na born again. Na born again tayo. Kaya tayo'y gumagawa ng ngayon ng maka-Diyos. Ang tanong, kailan ba tayo naging born again? May nakakala ba dito? May nakakatanda kung kailan siya nagmamahal na sa Diyos? Wala siguro. Dumating na lang kasi yung pagiging born again, mamaya mayroong verse doon, bigla na lang darating yan. Na hindi mo namamalayan. Kung bata ka pa, born again ka. Nagmamahal ka na sa Diyos. Okay? Maaaring kamakailan ka lang naging born again. Buong buhay mo, about, na-realize mo na nagmamahal ka na pala sa Diyos. That is a sign na born again ka na. Punta po tayo sa John 3:1-3. Ito yun, about kay Nicodemus, no? Anong pagkakataon doon? Kwento na lang natin. Sino nakakaalam? Sabi doon, kailangan daw ba ipanganak muli siya para maging born again? Diba? Anong sabi ng Diyos? Para daw yan, hangin ang dagat ng mga kapatid. Basahin natin ang ano. John 3:1-3. Baka maganda yung ating sabi dito. There was a man named Pharisees named Nicodemus, the ruler of the Jews. Kausap niya dito si Christ. The same came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that a teacher come from God, sabi niya. For no man can these miracles that thou except God be with him. No, alam niya daw na magkakaunang guro galing sa Diyos. No? Sabi dito, Jesus answered him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Sabi dito, kung hindi ka born again, hindi mo makikita yung kaharian daw. Kaya mapapansin nyo, kahit anong push nyo dun sa tao, kahit anong Bible study nyo, pinupuntahan nyo pa sa bahay, minsan nagtatawag eh. So baka hindi pa yung born again? Sabi dito ni Nicodemus, how can a man be born again when he is old? Paano magiging born again yun? Matanda na. Sabi niya, can he enter the second time into his mother's womb? Babalik ba daw siya sa sinapupunan para ipanganak muli? Sabi ng ating Panginoon, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. That which is born of the flesh and which is born of the Spirit. Marvel not that I said unto thee, you must be born again. Ito na yun. The wind bloweth where it pleaseth, and thou hearest the sound thereof, but thou cannot tell whence it cometh. And whither it goeth, so is everyone that is born of the Spirit. At sabi ni Nicodemus, and said unto him, how can this thing? Paano daw nangyayari ito? Sabi, no? Jesus answered, Art thou master of Israel and knowest this thing? Verily, verily, I say unto thee. Sabi dito, I say unto thee, we speak, we do know, the testify that we have seen, and you receive not of with our witness. No? Para daw hangin yung mga kapatid. Bigla-bigla dumarating. Pagkulong ka sa kwarto mo, may hangin o wala? Mayroon, nakakainga ka eh. Diba? So, ibig sabihin, hindi mo alam kung kailan darating, kahit taguan mo pa yung hangin. Meron pa rin hangin. Para daw hangin. Kahit anong tago mo, pag sinatnat ka ng born again, sigurado, makakaramdam ka ng pagmamahal sa Diyos. Amen? Kaya matakot ka pag nawala na yung pagmamahal mo. Baka joke lang yun, yung nangyari sa'yo.
No? Minsan kasi ganun din yung goat eh. Pansinin yung mga goat. Minsan malambing. Pero minsan, maya-maya, kinabukasan, gaganunin ka na agad. Sakit pa naman nun. Ang tawag doon, suwag. No? May mong ganun yung kaysa dun sa tupa. Ang tupa, mababait eh. Panay pakain lang, panay sunod sa'yo. Kaya pag nag-alaga ka ng kambing, tinan mo. May ganung instances. Ilang beses na kami natuwag sa kambing, kahit anong amo mo sa kanya. Ganun yan mga kapatid. Ano yung mga signs na tayo born again? Ito yung nagmamahal na sa Diyos. Ano pa? Nakikinig sa salita ng Diyos. May iba naman mga hindi ba nakikinig dyan? Yun, natakap na, no? Mga hindi born again. Meron tayong conviction. Nagkaroon ng conviction. Kaya yung mga malas dito, hindi ko alam kung nagkakaroon sila ng conviction. Baka hindi na sila born again. Huwag naman po sana. Baka hindi pa dinadatna ng conviction. Okay? Dinatna ng conviction, ang pinairal ay pride. Panlaba. Ang pride ay panlaba lang. Sabi nga, pag nagpapaliwanag tayo, ayun ang pinairal nila. Nakikitaan tayo ng fruit of the Holy Spirit pag tayo born again. Nakikitaan, ano ba yung mga fruit of the Holy Spirit, mga kapatid? Nakikitaan tayo number 1 ng love. Love sa family, love sa Diyos, love sa kapatiran. Nakikitaan tayo niyan. Ayan ang signs na born again ka. Joy! Mga kapatid, masaya ba tayo nakikinig ng salita ng Diyos? Amen. Peace! Nakikitaan ka ng kapayapaan. Pag may nag-aaway, peace ka agad. Sa tinalo pa tayo ng church sa Catholic eh. Spirit yung sinasabi yung kapayapaan. Dapat yung pinapakita. Okay? Long suffering. Ito yung patience, no? Long suffering. Gentleness. Goodness. Kabaitan. Faith. Meekness. At temperance. Kapag yung mga signs ganyan, signs yan na ikaw ay born again. Next, 2 Corinthians 5:17. Ito tayo ng mga kapatid. Sabi din dito, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature, mga kapatid. All things are passed away, behold, all things are become new. Pag tayo kay Kristo na mga kapatid, yung buhay natin noon, or yung tayo noon, ang sabi nito, tayo daw ay new creature. Kung ikaw ay mainitin ng ulo mo ngayon, anoon? Siguro new creature ka na. Baka mas laki mainitin ang ulo. Joke lang po. Tayo daw bago na. Kapag tayo sa Diyos, bagong tao na po tayo. Next, Titus 3:5-6. 3-5. Titus 3:3-5. Sabi dito, for we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving diverse lusts. Ito yung mga lusts of the flesh. And pleasures, living a malice in envy, hateful, in hating one another. But after the kindness and love of God, our Savior toward man appeared, no? Sabi dito, yung kindness of love of God na lumalabas sa tao, not by works. No? Yung yung love na lumalabas sa atin, hindi daw, not by works. Hindi daw dahil sa gawa natin. Of righteousness which we have done. Ano daw? Kanino? But according to His mercy, He saved us. Ayun yung application ng Lord sa atin. Kaya lumalabas, gumagawa tayo ng mabuti. Hindi pala sa atin yun. Katulad ngayon, nakikinig tayo. Hindi pala yung kagustuhan mo. Ayun yung application ng Diyos sa iyo. Amen. Amen? Kasi totoo nyo, ang katawan talaga, itong flesh na to. Makasalanan talaga to. Hindi gagawa talaga ng mabuti to. Kaya nga sabi ni Pablo, dalawang kalaban niya. Matindi yung kalaban niya, ang kalaban ni Pablo. Ginagawa daw ng katawan niya yung ayaw ng espiritu niya. Yung gusto ng espiritu niya, ayaw gawin ng katawan niya. Totoo, kaya yung lumalabas sa iyo mabuti, ano daw yan? Not by works of righteousness we have done, but according to His mercy save us
by the washing of regeneration and new renewing of the Holy Ghost. Amen? Na born again na tayo mga kapatid. Amen? Amen. Number 4. Sino nakakalam na number 4? Ito yun, tinatawag na, ito yung, meron na tayong participation. Okay ha? Excited na ba kayo? Kasi yung una, yung eternal, legal base, at yung vital, wala ko tayong participation. Etong number 4, yung tinatawag na the practical phase of salvation. Meron na tayong participation mga kapatid. Ito na yung pagkakataon ipakita natin. Ito yung temporal salvation dito sa lupa. Ito na yung testimony mo na ipakita mo na ikaw ay ligtas dito sa mundo. Dahil itong mundo na to, kanino to? Kay Satanas to mga kapatid. Ipakita mo na maliligtas ka. Our participation, temporal salvation, the practical phase is the only phase of salvation that human beings has any part of. No? Punta tayo sa, share ko ang isang verse lang sa practical phase. Kasi usually, tinatalakay natin ito lalo na sa last of the flesh, no? 2 Peter 1, 5 to 12. Punta tayo. 2 Peter 1:5 to 12. Diyan na po mga kapatid. Amen. Sabi nito, and besides giving all diligence, and to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and brotherly kindness charity. For these things be in you and abound, they make you shall never be barren, nor unfruitful in the knowledge of the Jesus Christ. But he lacketh these things, blind and cannot see afar off, and have forgotten that he was purged from his old sin. Eto na. Wherefore, the rather, brethren, give diligence to make your calling and election sure. If you do this thing, you shall never fall. Amen? Sabi dito mga kapatid, give diligence to make your election sure. Mag-effort tayo dito sa lupa mga kapatid. Mag-ingat, magmasid. Gayon ba yung Brother Melvin? Ganun ba ang gagawin? Para maging sure yung aming election, ganun gagawin namin. Ibig sabihin, pag hindi namin nagawa yun, hindi na kami elect. Hindi po, maling interpretation po yun. Kasi hindi pa ganun eh. Kapag hindi mo daw pinagporsigihan, wala ka daw sa book of life. Mali. Ikaw ay elect, kaya patunayan mong elect ka. Ganun dapat. Ikaw elect ka eh, patunayan mong elect ka. Halimbawa, singer ka. Patunayan mo singer ka. Mga pag-action mo sa stage, pipiyak mo ka. Ganun yan mga kapatid. Kung elect ka, patunayan mong elect ka. Pagpursigihan mo. Okay? Pakita natin na tayo elect sa labas. Pakita natin na tayo elect dito. Isa kami sa pinili ng Lord. Pakita natin sa ibang tao. Kasi tayo yung nagiging living evidence mga kapatid. Tayo yung ebidensya ng Diyos dito sa lupa na meron talaga Diyos. Kaya nagkakaroon ng mga atheist eh. Yan, mga bata, alam yung mga atheist, di ba? Yung hindi naniniwala sa Diyos. Kasi gusto nila ebidensya. Tayo yung ebidensya mga kapatid na meron Diyos. Okay? Amen. Amen. Number 5. Ang final phase of salvation. The final phase of salvation, ito yung yugto ng salvation na pinaka-aantay ng lahat. Ako, pinaka-aantay ko to. Gusto ko naman mangyari. Baka magsama-sama na tayo. Okay? Pinaka-aantay ko ng lahat. Ito yung tinatawag na glorification phase or the final phase. Bago yan, punta muna tayo sa John 14:2. Ito, natutuwa ako dito sa John 14:2. Ano sabi ng ating Panginoon? In my Father's house are many mansions.
If it were not so, I would have told you I go to prepare a place for you. No? Pag umakyat na sila sa langit si Kristo, panandalian lang daw siya at gagawa daw siya ng mansions daw. Sabi niya, in my Father's house are many mansions. Mag-prepare lang daw siya. Saan yung prepare niya? Ito na yung sa final phase of salvation. Excited na ba kayo sa mansions, mga kapatid? Okay, linawin ko ha. Sabi dito, in my Father's house, dun daw sa langit, maraming mansyon na nag-aantay sa akin. Maraming mansyon. Ang sabi ng iba, literal na mansyon na nag-aantay daw sa kanila. Hindi yun. Ang mansyon na tinutukoy ni Kristo, ito yung tinatawag na glorified body. Yung katawang nag-aantay sa atin, na hindi na nabubulok. Bakit ba kailangan mo ng mansyon? Ikaw naman, nililiteral mo sinabi. Bakit ba nang kailangan mo ng mansyon sa langit? Sa langit, walang nagugutom. Di ba sa mansyon may pagkain? Sa langit, walang naiinitan. Yung mansyon, di ba may bubong? Bakit kailangan mo ng mansyon? So, hindi yung mansyon ang nag-aantay sa atin. Ang nag-aantay sa atin, katawang hindi nabubulok. Amen. Excited na ba tayo doon? Walang face yun. Walang pangit doon. Lahat doon magaganda. Walang kasarihan doon. Walang lalaki babae. Lahat tayo isa lang. Lahat tayo magkakapatid. Kaya pag tinignan mo yung katawan doon na nag-aabang sa atin, walang kapintasan. Malinis na malinis. Next. The return of our Lord. Revelation 19:11-6. Ito, maganda to. Ito na. Ito na yung final phase. Yung pagdating ng ating Panginoon. Excited na ba kayo? Yung iba, pinipigilan yan. No? Ibang tao, pinipigilan nila ang pagdating ng ating Panginoon. Sa paanong paraan? Ginagawa nilang makasalanan yung mga tinawag. Hindi naman nila mapipigilan yung pagdating. Ang pinipigilan nila, pinapakonti daw nila yung mga tinawag. Yun ang pinipigilan niya. Nakikilan. And I saw heaven open, bumukas na yung langit. And a white horse, behold, a white horse, and sat upon him, was called Faithful and True. Ito kasi pangitain ni Juan. So, ano to figurative. Ibig sabihin ng figurative, kung ano yung nalalaman niya, ayun yung isusulat niya. Okay? Yung nakita niya, mukhang kabayo, yung sinulat niya, mukhang kabayo. Okay? Ito, future to. Mangyayari to, mga kapatid. Excited na ba kayo? Mangyayari to. Nakaupo daw sa kabayo, and righteousness he doth judge and make war. His eyes were as flame of fire. Lumiliyab daw yung mata. Of fire, and on his head were many crowns. Sa ulo daw. May corona, I had name written, to no man knew but he himself. And he was clothed with a vesture dipped in blood. Vesture dipped in blood, kulay dugo yun. Yung pagdating. And his name is called the Word of God. Sino yung Word of God, mga kapatid? Si Jesus yung dumating. Diba mo yung suot niya, dipped in blood. Tapos nagre-react yung mata. Galit siguro ang ating Diyos. No? Kaya ito pinipigilan eh. Takot sa takot ng Diyos. Tayo ng mga Kristiyano, tayo mga tinawag, excited tayo doon. Darating bigla yung ating Panginoon, bumukas yung langit. Darating ka mga kapatid. Hindi ko alam kung maaabutan natin. Maaaring mamaya, maya na eh. Excited kayo? Okay na ba sa inyo? Mamaya na. Mamaya na. O ngayon na. Maaaring kamatay na lang natin. Kasi maabutan yung ganun pangyayari. Diba? Pero nakaka-excite yung ganun pangyayari. Pagdating ng ating Panginoon. And the armies which are in heaven followed him. Yun mo, no? Pagdating ng ating Panginoon, may mga kasama siyang armies. Ano yun? Mga angels siguro yun. Kasi ang
ang pagkakabasa nito, mga army. Yun ang paningin niya kasi panahon ng gera noon, may mga gera-gera eh. Sundalo eh. Sabi dito, which follow him upon a white horse cloth in fine linen, white and clean. And out of his mouth goeth a sharp sword. Malabas to sa bibig. Sharp sword. Ito na yung pangyayari. Ito yung future na pwedeng mangyari sa final phase. Kaya nakaka-excite. Nakaka-excite po. Next. 1 Corinthians 15:2. Ito yung sinasabi ko, okay lang. Okay lang mga kapatid na hindi natin maabutan yun. Okay lang. Maaari kamatay natin. Hindi natin nasilayan yung ganung pangyayari. Pero paano rin natin nasilayan? Kasi nabasa natin sa Biblia. Okay? Sabi dito, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. Sa isang kisap mata daw, babangon daw yung mga patay. At pagkabangon, yung incorruptible ay magbabago. Okay lang pala, hindi natin maabutan yung ganun pangyayari. Babangon pala tayo. Sa isang kisap mata lang, ganun pala yun. Hindi natin alam eh. Kung ano ba yung twinkle of an eye, may nagsasabi, sa isang kisap mata, nandiyan na si Christ. No? Pero kung may nagsasabi naman, sa isang kisap mata, kasi pag namatay yung tao, para ka natutulog. Pag tayo'y namatay, para tayo natutulog. Para pag namatay tayo, bumangon tayo, dahil nandiyan na ang ating Panginoon. Para lang tayo natulog na, gano'ng haba? Isang kisap mata lang, natulog tayo. Kaya yung mga namatay mga kapatid, pag-gising mo nila, hindi mo sila mahabang natulog. Para sa kanila, isang kisap mata lang yun. Ganun yun mga kapatid. Once na binangon tayo ng Diyos, para lang isang kisap mata, parang kanina lang nagpupil ako ah. Naalala pa, may memory. Di ba lang, may memory pa. Pagkabangon, kanina lang parang nalaglag ako sa building, may tumulak sa akin. Parang ganun yung isang mata lang. Kaya yung mga kapalad, ang namatay, nakahiga na lang. Kasi pagkabangon niya, ay, nakahiga lang ako. Parang alam natulog. Hindi mo alam na namatay ka. Kaysa doon sa, parang kanina na, nasagasaan ako ng piso. Parang ganun, no? Okay, mapalad yun. Punta naman tayo sa Revelation 7:19. Ito, napakaganda nito mga kapatid. Revelation 7:19. Ito na yun. Ito na. Ito na yung final phase. Nandun na tayo sa heaven. After this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number. Basahin muna natin. Ito yung about sa mga pinili na. About sa mga pinili. Yung 100, ilan yung po? 20,000. Doon yun sa bayang Israel. Pero sabi dito sa 9, after this I beheld, and lo, a great multitude which no man could number. Pag sabi ng which no man could number, napakadaming pinili, hindi mabilang. Pagdating sa langit, pinakita kasi kay John napakadaming pinili. Grabe. Kaya huwag tayo magmayabang na tayo pinili, mga kapatid. Pagdating ko sa langit, napakadami po natin. A great multitude which no man could number, of all nations and kindreds and people in tongues. Sabihin, all nation and people in tongues, iba't ibang salita, iba't ibang lahi. Daming pinili. Sabi dito, he stood before the throne. Nakaharap lahat sa trono ng Diyos. Imagine that. Pag nangyari yun, kaharap natin ng Diyos, makikita natin ang kanyang itsura. Excited na ba kayo mga kapatid? Ano kayang itsura ng Diyos? Sabi dito, and before the Lamb, clothed with white robe and signs in their hand.
Ano daw isuot natin? White cloth, white robes, and psalms in their hand. Ano yung psalms? Di po ba yun, kanta? No? Sabi dito, kumakanta pala tayo doon. Kaya pala nagpa-practice tayo dito. Okay? Kaya pag kumakanta tayo dito mga kapatid, dapat mula sa puso. Dapat mula sa puso kasi pinapractice natin sa sarili natin. Kasi pagdating doon, kantaan tayo ulit. Walang katapusang kanta, walang katapusang buhay. Hindi na tayo mamamatay. Tuloy-tuloy lang, kantaan, enjoyment, pagmamahalan, ganoon na lang yun. Yung mga natitikman nating putas, wala rito. Panibago na talaga, as in panibago. Okay? And cried with a loud voice, saying, Salvation to our God, which sitteth upon the throne and unto the Lamb. Tayo'y nagla-loud voice, thank you Lord, salvation. Ando na tayo. Excited na ba kayo? Yung mga namatay, namahan natin sa buhay, andun din sila. Pag sila'y pinili, wala na. Walang katapusan pagmamahalan, walang katapusan pagpupuri sa Diyos. Yun na lang gagawin natin. Kaya excited na ba tayo mga kapatid? Yung buhay natin dito sa lupa, panandalian lang. Super bilis. Alalahanin niyo yung pagkabata niyo. Naalala niyo pa, di ba? Hanggang ngayon, ganun kabilis ang buhay. Kaya, kapag lalong lumalalim ka sa pag-aaral, lalong hindi ka natatakot sa kamatayan. Totoo yan. Pag lumalalim yung pag-aaral mo sa Biblia, lalong tumatatag ang sarili mo at hindi ka natatakot sa kamatayan. Bakit? Lumalalim yung salvation ng pag-aaral sa iyo. Amen? Yes, amen. Yun lamang po, nawa, ma-open po yung ating pangunawa, ma-open po yung ating excitement at knowledge Yes. about sa salvation. Amen.